Good day guys, ito yung update part 2 sa Honda X-Ray 125 na tunog side bearing connecting rod. Nakabili tayo ng bagong connecting rod, yan po ay genuine at naghalaga ng 2,100 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 2,000 guys. So ngayon, ito yung laman ng ating original na connecting rod guys. Yan po ay isang genuine, no? All set na po yan. Kasama lang kanyang crank pin, stick bearing at saka con rod. Okay. Nandito na sa machine shop para makapalit din ng dalawang side bearing na 6322. So dala po ang dapat natin palitan sa mga side bearing. Mas maigi kasi na dalawa. Kasi ito yung suspetsa ko na issue na parang tunog balancing sa loob ng kanyang makina. Parang nag-vibrate sa kanyang clutch. So sinalan ang ating crankshaft para matanggal ang kanyang dalawang side bearing. So ito na guys, natanggal na ang dalawang side bearing. At natanggal na rin ang kanyang connecting rod. So check natin yung pin. So yun, klarong-klaro ang pin guys. Meron na siya mga imaginary na guhit na palatandaan na ito ay may problema na ang ating crank pin. So ito talaga pinaka-issue guys. Ito yung stick bearing niya kasi malaki na ang side play ng ating connecting rod. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon na parang nag-vibrator sa loob ng ating makina. So itong kanya connecting rod is goods naman, no, kung titingnan natin siya. Pero kung tutukan mo siya ng maigi is meron siyang mga imaginary na guhit. Para tandaan na rin niya na may tama na rin ang ating connecting rod. Yun, no. So, naisa lang ng ating bagong connecting rod guys sa kanyang counterweight. At naikabit na rin ang ating bagong connecting rod guys. So, maganda na rin ang ikot ng ating buong crankshaft. Ang kulang na lang is may kabit ang dalawang side bearing natin para mabalik na natin siya sa kanyang makina. So, yun, kompleto na guys. Naikabit na lahat, dalawang side bearing at goods na rin ang side play ng ating bagong connecting rod. Since okay na ang ating bagong connecting rod at dalawang side bearing, balik na tayo sa ating bahay para makabit na natin sa kanyang makina. 1 hour later. So ito na guys, nandito na sa ating bahay. So ngayon nagkaroon ng problema, malakas ang ulan sa labas, kaya sa loob natin siya i-assemble, no? So andito na ang ating mga pisa. So yan, basa-basa pa yung sahig natin. At ikabit na natin. So sa unang pagkabit ng ating makina guys, unahin na natin ikabit ang ating crankshaft assembly. So gagamit natin ng butin para papaluwag natin ang ating cranky shell at mabilis natin mag-shoot kilometer ka ang pwede, ating crankshaft. doon ba kayo? So pagkatapos ito guys ay ilagay na natin ang ating crankshaft at ma-feel na natin na medyo mainit na ang ating makina. Okay. So lagay na natin. Yun, ganyan ka advantage kapag binagal natin siya guys gamit ang ating butin. Iwas stress sa ating crankshaft at iwas disalign kapag pinupukpok natin siya. Now next natin gawin is maglalagay na tayo ng gasket oil o liquid gasket, mighty gasket, kahit anong gasket. Ang importante is maglalagay natin ng gasket. Both crankcase is maglalagyan natin guys. Tapos natin maglagay ng gasket oil sa ating crankcase ay ikabit na natin ang ating dalawang crankcase shell. Medyo nagabihan tayo guys, no? Kasi nga is grabe, sobrang traffic sa syudad kanina. At matagal ko na rin itong nagawa na video. Kaya lang guys, is ngayon natin siya na edit. Kaya ngayon natin siya ma-upload ang ating part 2 update sa Honda X-Ray 125 actual na tunog side bearing connecting rod sa kanyang makina. So nakabit na natin ang dalawang cranky shell guys. Yan. Goods na rin ang ikot ng ating crankshaft assembly. So lagay na natin lahat ng mga bolt at ibang parts na kulang sa kanyang makina. Then natin step by step ang pag-assemble ng kanyang makina guys. Dahil na rin is hapon na at syempre malakas ang ulan sa labas. Ang importante is may kabit natin ang lahat ng pista ng kanyang motor. So ito na yung kanyang piston, yan po ay Rebord 25. At ang ginamit natin black is yung original talaga na black guys. Simula na itong nabili ng kanyang motor. So magpapalit din tayo ng bagong valve seal kasi umuusok ng kanyang makina. At tapusin natin ang pag-aasin. So ito na guys ang previous na ating
buong makina. Pagkatapos nating ma-assemble, goods na, all goods na. Ready na ikabit sa kanyang chassis para marinig na natin ang tunog ng kanyang makina kung goods ba ang ating pag-assemble. A few minutes later. So yun nga, nakabit na natin ang ating makina sa kanyang motor. Siyempre kailangan natin i-compression check para marinig natin kung goods ba ang compression ng ating piston. Since goods na ang compression, goods na. Ang next rin gawin is ikabit na natin ating spark plug para marinig na natin ang unang andar ng ating makina nang walang tambutso. So, di mo natin ikabit ang tambutso guys para makita natin ang unang sabog ng kanyang combustion kung meron bang usok wala. Kapag wala, being goods ang ating pag-assemble ng kanyang makina. Kung merong usok, yun ay sa kanyang muffler na lang. So, andar natin ang motor. Punan natin ang kanyang susi. Let's go! Ang ating pag-assemble guys, check natin ang oil passage ng kanyang cylinder head kung mayroon ba itong daloy na oil papasok sa kanyang cylinder head. Kapag wala, back job, may problema ang ating oil pump. Since okay naman at may tulo naman na oil, ibig sabihin maganda ang pagkabit natin sa kanyang oil pump. At goods na ang ating daanan ng oil papasok sa ating cylinder head. Ito ay napaka-importante sapagkat kapag hindi natin na-check o labarahan ang oil passage, masisira ating ang cams at rocker arm sa loob ng ating cylinder head. So good, since gusto niya, kailangan natin ikabit ang kanyang muffler para sa pinalin ng ating andar. Since narinig na natin ang unang andar ng ating makina, ay kabit na natin ang kanyang stock na muffler. Yun, ay kabit na natin guys, no? Goods na. So, kailangan natin paandarin ang kanyang motor uli kung mayroon bang pagbabago sa kanyang makina. Before natin paandarin ang kanyang motor, ay parinig ko muna sa inyo ang tunog ng kanyang makina. Hindi pa natin ito binaklas o inabuhin. Ito yung magtunog ng kanyang makina guys. Pagkatapos sa palitan natin ng side bearing, connecting rod at maparibor natin ang kanyang motor. Let's go! Yun o, balik brand nyo na ang tunog ng kanyang makina guys. Meron siyang tak-tak, normal yan sa mga Honda. Halos lahat ng meron yan. Goods na at wala na parang nagbe-vibrate o cleansing sa loob ng kanyang makina. Oh my God! Pa natin kay Busing ang butas ng kanyang muffler guys para marinig natin talaga ang tunog ng kanyang makina kung mayroon itong vibration o cleansing. Yun o, tapos na nating mapaandar ang motor ni Busing at medyo nagabihan tayo guys, no? Ang importante is makuha ni Busing ang kanyang motor at mapauwi siya sa kanyang bahay. Yan ang mga ano ka, sana may tunan naman kayo. Maraming salamat at syempre see you sa next video. Ride Jeep, God bless. Ayos.